Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Metro Cebu gibutang na sa signal number 4 tungod sa bagyong Odette. Lalawigan sa Sugbo gipailawom sa red alert status. Unang adlaw sa misa di Galyo malinawon. Black timer nga si Ricos Minya gipusil usa ang naangol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, ni landfall na ang bagyong Odette didto sa Siargao Island kaganinang alauna 20 sa hapon. Kini samtang nagmintinar og gikusgon sa hangin nga 185 kilometros matag oras ug adunay pag-unos nga 230 kilometros matag oras. Ikaduha usab nga ni landfall ang bagyo mga alas 3:10 didto sa Cagdianao Island, Kundinagat Island. Gipahibaw usab sa pag-asa nga lauman nga moabot ngadto sa 4 metros ang gihabugon sa surge sa tubig gikan sa kadagatan. Hinungdan nga gikinahanglang magmatngon ang katawhan. Dinhi sa Sugbo, giisa na sa signal number 4 ang Metro Cebu, Lapu-Lapu City, Cordoba, Cebu City, Mandawi City, Compostela, Liloan, Consolacion, Toledo City, City of Talisay, Minganilla, City of Naga, Pinamungahan, San Fernando ug City of Carcar, Aluginsan, Barili, Sibunga, Dumanhog, Argao, Alcantara, Runda, Mualboal, Badyan, Dalagit, Alcoy, Bulhuon, Malabuyok ug Alegria. Samtang signal number 3 usab ang northern portion ug human ang extreme southern portion sa Cebu sama sa Camotes Islands, Tuburan, Katmon, Carmin, Danau City, Asturias, Balamban, Sambuan, Hinatilan, Uslob, Santander, Dalagit ug Sugod. Samtang signal number 2 ang nahabiling bahin dinhi sa Sugbo. Gibanabana usab nga mo landfall si Odette sa lungsod sa Sibunga karong alas 11 sa gabi. Gipaubos na sa red alert status ang probinsya sa Sugbo tungod sa hulga nga da sa kusog nga bagyong si Odette. Sukad pa kagahapon gisuspenso na ang mga trabaho sa opisina ug gipamakwit ng daan ang mga residente. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Taliwa sa Kakuyaw, wala gyapon ng umpiyansa ang mga sakop sa Cebu Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office sa pagbantay sa bagyong si Odette. Gani, naka-red alert status na ang probinsya alang sa pagresponde sa mga maapektuhan sa kusog nga bagyo, din gipaubos sa signal number 3 ang Sugbo. Sukad pa niya tong Nobyembre 15, gisuspenso sa mayorya sa local government units sa probinsya ang pagsuspenso sa ilang trabaho. Apil na nini ang buhatan sa Cebu Provincial Capital diin wala sila'y trabaho hangtod sa Disyembre 17. Naabtan usab sa news team ang pag-deploy sa mga sakop sa PDRRMO ngadto sa lungsod sa Sibunga alang sa pagresponde uban ng ilang mga volunteers. Matod sa information officer nga si Wilson Ramos nga walay hunong ang monitoring ngadto sa mga kalungsuran. Ang information na dawat na mo katuna sa evacuation site center sa mga LGU atiman naman sa atong local LGU na provided with
necessary food packs ang at least makasustain sila. Sukad pa kagabi na makwit ang mga residente gikan sa dili moubos 14 ka mga lungsod. Ana sa 1,970 ka mga pamilya o 1,348 ka mga tao ang ana sa nagkadaiyang evacuation centers. Gilao man na sa PDRRMO ang pag-igo sa bagyong Odette sa Sugbo karong Huwebes sa gabi base na sa projection sa Pag-asa. Apan sa wala pa ang landfall, nabati na mismo sa mga residente sa kalungsuran ang kabangis tungod sa kakusog sa balod sa dagat ingon man ang paghaguro sa hangin. Butang nga gipanghinaot karon sa buhatan ang kaluwasan sa mga Sugboanon. Tambag pa nila magpabiling kalmado, maminaw sa mga abiso sa local government units ingon man ang update gikan sa Pag-asa. Although nakakusog ng Typhoon Odette, hopefully mapalitan ta sa Senyor Santo Niño o kung at least sa kay sa mga previous game matabang man sa atong pag-ampo din ang pagsunod lang sa unsay mando sa atong kadakuan sa kalungsuran kung unsay angay gid na para malikayan gyud ang kadaot o malikayan na ang mitay zero casualty. Gian Navarro, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakatala na og dulan 3,000 ka mga individual nga gipabakwit gikan kun gumikan sa bagyong Odette. Ang maong ihap sa mga namakwit gilauman nga mudaghan pa hinuon human nga nagpadayon pa ang ilang evacuation operation. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nagkatala og dulan sa 3,000 ka mga individual nga gipabakwit ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Kini magitug-an ni Julius Pagas, Operations Coordinator sa Emergency Operations Center kanino si di natala ang mga ihap pagka alas 11:30 ganihang buntag gikan sa 999 ka mga pamilya. Hinuon sa man ni Pagas nga mosaka pa ang mga ihap sa mga evacuees human nga padayon usab ang evacuation operation sa syudad. Awhag usab nini sa mga pamilya nga nagpuyo sa mga high risk nga mga lugar nga voluntaryo na lang nga mobakwit aron dili mahimutang sa peligro ang ilang kinabuhi. So katong kato siguro na sa mga risk areas. So dapat gud sila nga dapat gud sila mo bakwit gud sila sa dito sa ilahang area ato sila sa safe. Nasairan nga dunay 46 ka mga evacuation centers nga giila ang syudad gikan sa 23 ka mga barangay nini. Si Paho Barangay Captain Lindel Bolyos ang naabtan usab sa CCTN News team nga paingon nga mokuha og pamilya nga nangayog tabang kanila aron makabakwit sa ilang Pinoy-anan. Gitugan ni Bolyos nga mokabat sa 31 ka mga pamilya na ang ilahang napabakwit o mokabat sa 200 ka mga individual nga kasamtangang gipahimutang sa daycare center sa barangay. Sa pagkakaroon, kami ni shoulder sa pagkaon, kikan pamahaw, padiunto, snacks, panihapon sa pagkakaroon. Ang city, willing naman to, sige matog monitor, kaya city, matabang matog na to. Gawas ni ini pa din usab ang ilang pagpahigayon og clearing operations, pinagis pagputol sa mga sanga sa kahoy ug uban pa. Samtang sa Ibo Elementary School, may kabat usab sa 67 ka mga pamilya o 330 ka mga individual ang namakwit sa maong tunghaan. Mato ni Kapitan Mary Jane Kahilog nga naganda minon sila og food packs sa mga namakwit nga dunay sud nga 3 ka kilo sa bugas humay, canned goods ug noodles. Natay-ihatag nila food packs mga 1 hour after. Patch Anthony Inso, CCTN News. Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office ni augment og mga personnel ug disaster equipment sa mga risgong lugar sa dakbayan. Pipila ka mga residente nag-iyahay nagbakwit tungod gihapon sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sukad kagabi, naka-red alert status na ang syudad sa Mandawi gumikan sa bagyong Odette. Tanang 146 ka personnel o disaster equipment ang naka-standby. Gawa sa pagsiguro sa kaandam sa mga barangay o ilang equipment, ingon man sa pagpahigayon og rekorida. Ang CDRRMO ni-augment na usab og mga personnel ingon man disaster equipment sa mga risgong lugar sama na lang sa 6.5 relocation site sa barangay Paknaan nga usa sa mga flood-prone areas sa Dakbayan. Sa areas, morning ito makita na ito dali, mga kamera nato, so naa sa Pulang Bukid, no, sa Sitio Pagatpatan, dingan naa na sila. So ang ato alang sa 6.5 nganong naata dit
dito, ang ubang mga equipment na to is naghandag ubay-ubay dito. Pero it doesn't mean nga katong ubang areas ato sa tong gipangbiyaan naa sa tay mga personnel nga na-assign dito. Currently nga for gitawag nato for preventive evacuation and continuous ato monitoring sa ato mga kasapaan kung musaka na kailangan nagyud og force evacuation. Gumikan sa hulga sa Bagyo, nagiyahay na usab og bakwit ang mga residente. Usa na si Jocelyn Pajaro, 41 anyos, sa Zone Luya sa Barangay Paknaan, ang nibakwit sa Paknaan Elementary School. Sigon niini nga nakadesisyon silang mubakwit, gumikan anaaman sila duol sa dagat, nahadlok usab siya sa ilang kaluwasan, hilabi na nga aduna siya'y daghang apo. Kami rin nag-una kay kusog mangungulan ganina niya ang mga bata ba na kung makuanan ang magnya pa may mulakaw kusog na kaya niyang hangin. Naguna raming lakaw. Matod ni Alvin John Cabahog, General PTA Rose Sagarino, CCTN News. Ning mga tungura atong gawaon ang update sa bagyong Odette gikan mismo sa Pag-asa Mactan. Atong hinabi karon si Mark Gales gikan sa Pag-asa. Mark, mayong hapon. Mayong hapon sir, itong mga suginting kuminaw, mga itong latest update. Kaya sa ito ang ginamonitor si Typhoon Odette. So, basta sa ito ang Tropical Cyclone Bulletin number 11. Nag-issue kayo ng alas 2 sa hapon. Si Typhoon Odette nagka-intensify pa o naglandfall pa dito na sa Siargao Island, Surigao del Norte. So, ginang alauna media, mo ito yung unang landfall, sila rin sa Siargao Island. So, sa karon, so wala pa officially nag-release ang Bulletin number 12, si Odette nag-landfall na po dito sa may Southern Leyte, specifically dito sa Liloan, Southern Leyte. So, giba na, iyang sustained winds, di po siya naglandfall, is naa sa 195 km per hour. Dool sentro, ang gustiness, maabot sa 240 km per hour. Giliw kini, nakasadpan or west-north-westward, sa mas maso na 30 km per hour. Giba-na ni siyang mo sunod na moabot diri sa Sugbo, unyang alas 9 padung sa late evening karong adlaw. O sa karon naka-isa na ngadto na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang dakong bahin sa Sugbo. Apil na diya ang Lapu-Lapu City, ang Cordoba, Cebu City, Mandawi City, Compostela, Liloan, Consolacion, Toledo, Talisay, Minglanilla, Naga, Pinamungahan, San Fernando, Karkar, Aluginsan, Barili, Sibunga, Dumanhog, Argao, Alcantara, Ronda, Mualboal, Badyan, Dalaget, Alcoy, Buluon, Malubuyok, ug Alegria. So katong mga lugara ana sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Put pasabot ni ana sulod sa 12 oras mga sinatita og typhoon force winds o hangin na moabot sa 171 to 220 km per hour. Aside sa hangin kini si Typhoon Odette magadalas usab og mga pag-uwan na moabot sa 100 mm or more pa na mga bundak sa uwan. So kato nang i-convert sa baril sa tubig, moabot sa 500,000 ka baril sa tubig na yang ibubo sa diyang labang na kini sa atuang probinsya. So atang atong sunod update karong Mark Galis. Yes sir. So meaning karong gabi ang atog yung gi-expect ani nga mo igo na gid siya maka-apekto gid siya labi na diri sa atong probinsya karong alas 11 gabi. Karong alas 9 sir, expected na magpatuod din sa ato ang probinsya sa Sugbo sir. Alas 9. Yes sir, onwards. So pananglitan og alas 9 asa man gid ang iyang mata ani niya Mark kana barabag ang sentro gid niya unsa man kang mga eryaha ang maigo gyud. Sa karon sir, sa karon atong forecast track ari siya mo igo sa may Southern Leyte sir. Most likely diri sa may Karkar o San Fernando. Aha. So diri sa Southern Cebu nga part no unya unsa may tinuod ba nga doon na siya gikusgon nga moabot yung 230 ang yung pag-unos? Sa karon sir, ang iyang hangin sir ang iyang maximum sustained winds di ba siya ni landfall dito sa may Siargao is ana sa 195 km per hour. So kana siya ana sa typhoon category. Ang iyang gustiness o paghuros sa hangin maabot og 240 km per hour. So mao na ang ato ang nakita na hangin dara ni Typhoon Odette.
Sir Mark, nakaapekto ba kining hanging amihan karon sa pag-ubos sa trajectory map aning Odette? Actually ma'am, ang nag-drive o kani atong steering mechanism aning ato ang bagyo mong westward siya, most likely westward or west-northwestward is tungod ining high pressure system na nasa China. So kana mabud na ang source sa ato ang amihan. So factor ang amihan ma'am o ang kanang high pressure system na naa sa ato ang ato nakita dito sa China ma'am. Pero Sir Mark, doon na ba'y chance nga muhinay ni human nga ni landfall na sa Siargao, human sa Bohol, and then diri na sa Southern Cebu? Yes ma'am, adunay gayon na muhinay ni siya apan dili lang gyapon siya moabot og hastang hinaya. Anaa gyapon siya sa typhoon category sa dihang kini mo landfall na sa tuwang probinsya. Sa ato pa, ang iyang uwan, Mark, grabe no, kusog kayo ang iyang, nagdani siya kusog nga uwan. Doon ay mga bagyo nga hangin lang kusog kayo, pero hinay ang uwan. Pero kini siya, gawas ka kusog ang iyang hangin, bundak po ang uwan. Yes sir, kining bagyo nakahunat gid sa atong kadagatan, silangan sa Mindanao. So iyang ibubo most likely ana sa 150 mm niya kung ato nang i-convert sa kaning baril sa tubig, moabot og 500,000 ka baril sa tubig ang iyang bubo sa probinsya sa Sugbo. So kana nga amount sir, ma'am, mao na normally atong madawat sa buwan sa Disyembre sa isa ka buwan, pero sa karon ibubo ni Odette sa diyang mo labay sa diri sa atuang probinsya. Sir Mark, expected nga 4 meters ang storm surge. Sir Mark, kumusta man sad ang high tide ba or low tide unya nga makaapekto sab gihapon sa storm surge? Dugang ang atoang high tide sa peligro na dala ni Odette sa oras na si Odette mulaban sa Sugbo, ang Metro Cebu ana sa high tide. So dugang po ni siya sa epekto aning peligro sa nadala ni Typhoon Odette. So dungan ni na, sir, high tide unya bawod pagyud kaayo. Yes ma'am, expected sa storm surge is around 2 to 3 meters, and ubanan pa sa atong high tide na around 1 meter. So most likely mga 4 meters atong sinati na storm surge ma'am. So sakto ra no nga ato ang mga local government unit, buntag pa lang or kagabi pa lang gipabiya na sila daan sa katong mga nagpuyo dapit sa sapa, dapit sa dagat, no? Mao na to gipabiya labi na tong mga duna poy kuyaw sa landslide. Yes sir, actually mga last week pa nagsige na meeting sa OCD, sa DRMC o sa atuang mga LGUs regarding sa mga actions na kaibuluhaton o sa mga peligro na posibleng ihatag ni Typhoon Odette. So, Mark, kining signal number 4, sagad na ito madunggan, signal number 2, number 3, no man ay permigin na itong madunggan, pero karon niisa gyud mo sa signal number 4. So meaning, mao na ni ang kinakusgan ba or doon na pagitay signal number 5? Kani sir, mo na niya to ang pinakataas na mahatag sa kaning bagyong Odette. Kay kaning signal number 4, put pasabot ni atong hangin na masinati ana sa 170 to 220 km/h. Ang signal number 5 sir, ana na sobra pa sa 220 km/h hangin atong masinati sir. Mo na signal number 5. So most likely dili na ta makaabot na level anir ta sa signal number 4. Apan kaning 4 magpasabot ini na delikado yun gihapon ning si Typhoon Odette. Doon na yung mga tao, Mark, nga nakasinati ni adto ambot o nakaabot na ba kaniana, no? Kadubang giingon nilang tong bagyong Ruping, no? Ingon sila nga, ang uban ingon nga layo ra ni bagyong Ruping kay katong Ruping kusog yun to siya. So unsay imong maistorya ni? Si Ruping sir, sa wala pa ko ato, pero ato makita sa archive na kani si Ruping most likely mamakusgon ni Odette. Apan ang dugang lang nagpeligro ni Odette sa una si Ruping ning labay sa dili pa kay urbanized ang ato ang probinsya. Unlike karon, urbanized na, meaning ana prone na ta sa urban flooding o mga tungod sa development sa ato ang syudad. So most likely dugang na siya sa hazard na mahatag ni Odette sa atong probinsya. Ang atong mga kaigsuonan na safety na, no, na nasa mga eskwelahan, na nasa mga gym, na balhina, pero kining imong giingon nga signal number 4 o signal number 3 nga gikusgon, igo na kay ni siya, Mark, nga makaguba gyud sa mga panimay, makaputol og mga kahoyng dagko tungod sa iyang gikusgon. So namiligro gihapon ang ato ang mga kabtangan ining maong nga bagyo.
Yes sir, actually ang katong nasa evacuation center mayug ka og mag-check sa atong palibot ug napabay mga dagkong kahoy o poste dira kung mahimo malayo mo ana or putlod na ninyo na kaya posible gyud ang pagtumba sa atong mga dagkong kahoy ug kaning mga poste pod. So alert lang ta, sabi na unya ang pinakapeligro nga oras anaa sa alas 9 nga na sa kadlawon sa Biyernes. So be alert lang ta, mo po dugang sa peligro kay ting tulog o ting pahuway sa tao ang pagsalasa ni bagyong Odette diri sa Sugbo. Sir Mark, gi-categorize ni ang bagyong Odette sa International Weather Station nga super typhoon. So makaingon ba ta nga sama ni sa Yolanda since gi-categorize masad to nga super typhoon? Actually ma'am, ang kanang other agencies o ilang gamit sa pagsukod sa hangin ma'am is 1 meter average wind. Ang sa Pag-asa atong gigamit is ang 10-minute average wind, and mo ang gamit sa World Meteorological Organization of United Nations. Meaning, membro ta sa katong organization, atong gigamit is 10-minute average wind. Ang katong 1 minute, ma'am, dagko sila og ma-record o makita. Unlike sa 10-minute wind na medyo gamay. Lahi po ilang pagkategori sa bagyo, ma'am, sa ilaha. So, lahi po sa tua. Pero regardless sa typhoon o super typhoon, kining bagyo kusog gyapon, ma'am. So both pasabot Sir Mark, wala pa ni gi-categorize dinhi sa Pilipinas kani si bagyong Odette nga super typhoon. Ato lang klarohon. Yes ma'am, sa Pag-asa ato ni siyang i-categorize as a typhoon lang, dili pa siya super typhoon. Ato nakita ana iyahang peak intensity nasa 195 km per hour. Ang ato ang gitreat as super typhoon is ang iyahang maximum sustained wind dol sentro is walapas na sa 220 km per hour. Mark, ang imong giingon nga magmatgon ta gikan sa alas 9 sa gabi hangtod na sa kadlawon. So hangtod unsa sang orasan no kay inyohang gitan-aw lang ba nga oras nga panalitan og mulurang siya nga sa kadlawon mga alauna, alas 2, alas 3? Sa ato nakita sa pinakapeligro nga ulan, ang bundak jud gayo is mga around alas 2, alas 3 sa kadlawon sir. So posible gyapon ang landslide o mga pagbaha after ang mga orasa kay posible gisasurit pa sa ulan ang katong mga ubang lugar dayon pagka after sa alas 2, alas 3 mag-uwan gyapon din kay hantod pa man ni ugma sir og karong Sabado ang uwan sir. So mag-expect pa ta nga kapalagi ng mga pag-uwan ani sa mosunod na mga adlaw sir. So pananglitan og ang gikusgon ani niya hangtod mga alas 3, alas 2, alas 3, alas 4 kadlawon. So unsa mang orasa ugma ang atong makita na unya nga timailhan nga mulurang na ang hangin ingon man ang iyang pag-uwan. Posibleng unsang orasa ugma, Mark? Ugma sir sa hapon posible na ta makatagamtan ta og mga moderate to heavy na ulan na lang. Unlike sa karong gabi na around heavy to torrential rainfall around 30 mm per hour gid sobra ang iyang mabubo nga uwan. So, ang inyong advice siguro, Mark, no, sa to magkaigsuunan, bisan pa og makita na to nga atong balay, safety ra or ligon ra atong balay, pero kinahanglan siguro yung magtukaw, no, digig mo kumpiyansa kining karong kadlawon tungod aning maong sitwasyon. Yes sir, kung mahimo alerto ta karong gabi una, kung mahimo magbilar ta para makabantay ta sa atong palibot, ilabi na dito sa mga lugar na prone sa landslide o kanang mga flash flood. So kana na sir. Ang Bicol ni pahibaw na nga posibleng mupawong sila mo total blackout kuno sila karong alas 10 sa gabi agig pagdipinsa pud unya sa posibleng pagbali baka pagkatumba sila ang mga poste nga malikay sa disgrasya ang mga tao. So doon nabansan mo coordination aning mga inani nga mga buhatan, Mark? Actually sir, sa mga niagi pang adlaw ng semana nagipag-meeting namin sa LGU o DRMC and sa other agencies sa government para sa mga aksyon ang naibuhatod during sa kaning Typhoon Odette na sir. So nanagdud sila yung mga nakalatag na nakuan sir plano. Mark, kanus amo unsang orasa mo pagawas og lain at pud nga bulletin? Ato sir, bago ra gihatag sa kuha. Karon lang. Ano ni gawas? Number 12. Okay, atong paminawon, Mark, ang bag-o pinaka-latest yun nga bulletin. Sige sir, so kani si Odette gininaalaw na media ning landfall siya dito sa may Siargao. Tapos pag-around alas 3 diri siya ning landfall sa Dinagat. Tapos karon lang around 4:50 PM ayang sentro nasa Riluan, Southern Leyte. So dito siya ni landfall na pod. Sunod imo ni katulong landfall nato. So yung coordinates nasa 10.1 degrees north, 125.2 degrees east.
Ang iyang hangin nagpabilin sa 195 kilometers per hour ug iyang gustiness nasa 270 kilometers per hour. Galiw kini karon pa kasadpan o westward sa pasason na 30 kilometers per hour. So ang iyang sunod aning maagian is arin na sa may northern portion sa Bohol. Dayon diri na sa may southern Cebu. Mark, So, yes sir. unsay kalainan, no? Unsay diferensya sa pinakalitis karon nga bulletin nga iyong gipagawas kaysa kaganina? Okay sir, sa karon sir, medyo ni subsub siya pa ubos, mas ubos sa Southern Cebu sir. Ato nakita sa may south siya padulong sir. Di pa ubos siya? Gani na Southern Cebu pero medyo dool sa central karon medyo ni ubos gamay sir. So kung niubos siya Mark, ang katong kaganina ningon ka San Fernando, Sibunga, Yes, sir. moigi maigo. So posible nga naagyapon siya pero asa man na laing area na sad nga maigo sad? Yes sir, ang bagong nabud niyang na posibleng agian niya is mas ubos pa sa ganina akong na-mention na katong sa Karkar, Sibunga. So posible mas ubos pa na mga lugar sa Karkar sir. Pero di but pasabot na ang atong mga kaisunan diri sa may Central Visayas, Central Cebu o Northern Cebu magkampante kay ang radius sa strong winds o katong mga kusuging hangin ana sa 480 kilometers gikan sa sentro. Sir Mark, anong murag medyo hinay ang landfall aning bagyong Odette? Again ma'am? Pardon? Anong murag ni medyo ni hinay ang paglandfall ining bagyong Odette in terms of oras ba? Actually ma'am, nagpabilin siya sa ato ang forecasted na oras ma'am katong naging adlaw na around 9 late evening siya mo landfall diri sa Sugbo. So katong imong giingon nga brag ni ubos siya gamay. So unsa may mga lungsura ang matarget ani niya? Dinagat Island. Atong tanawon sir ha. O palihog kuno ko Sir Mark kay kaganina atong nabalita nga ang Sibunga, Karkar o kining San Fernando mao gyud maigo. So nag-all in town to mga gani ang ato ang taga disaster sa province to na sang standby sa Sibunga karon. 95 km per hour dito daw sa Tunga ug iyang pagdunot ni moabot sa 270 km per hour. Ang ato makita diri sir na track is diri na sa may Argao, Dalagit ang ato ang posibleng magian sa sentro sir. Pero dili pasabot sir na kaning mga lugar gawas niining akong na mention is magkampante kaya ang hangin ug ang uwan na dani ni Odette. Okay, niusos man siya, no? So, posible kung niubos siya, gikan siya sa Sibunga, nisaka siya, so, niubos siya, ang Argao maoy marag maigo, masintro. Yes sir, musay na atong senaryo karon sir, pero napatay kon of uncertainty, pwede pa siya mo sa kagamay, o mo pa ubos pagamay. Pero tungod sa kadako sa iyahang hangin, makaapekto gyapon siya sa maong sa Sibunga. Pero Yes, marag sir. niubos lang gamay, so dito sa Argao gid siya. Yes sir, kana base sa itong latest forecast track, mao na ang senaryo sir. Okay. Mark, salamat kayo sa imuhang panahon ha. Unya mo taw may mong balik alang sa dugang pa unyang mga kalambuan dias pag-asa magtan. Salamat kay Mark. Atong sunod update sir, unyang alas 8 sa kagabi unta dili mag-burn out. Oh, kung dili mo burn out, magampo lang ta Mark, no? Okay sir. Salamat kay Mark ha. Salamat po sir, ma'am, salamat. Ayo, amping mo diha. Amping tatanan. Inyo nabati may galas si Mark Galis ang gikan yun sa weather forecaster sa Pag-asa Mactan labot sa pinakalites no. So kita mo'y unang nagpahibaw ninyo mga higala labot sa pinakalites gyud nga bulletin, weather bulletin nga gipagawas karon sa Pag-asa ug kakanina giingon nga alas 9 hangtod karong kadlawon ang maigo ang Sibunga kining Karkar lahos na diri sa San Fernando, pero sa pinakalites nga nigawas nga bulletin nausab niubos ang iyahang igo og didto sa Argao na sad no. Argao pero mapiktuhan gyapon ang Sibunga pero ang sentro ang mata niya sa Argao na base sa labing uwahi nga nigawas nga bulletin mga higala. Kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, temporaryong misira sa ilang mga vaccination sites karong adlaw ug hangtod ugmang adlaw. Kini gumikan sa bagyong Odette nga mikuso-kuso sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso.
Gipasiradaan sa kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang vaccination sites karong adlaw ug hangtod ugma subay sa epekto sa bagyong Odette. Kini mag-anunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan na sayran nga sa kasamtangan gipaubos na ang syudad sa signal number 4 tungod sa bagyong Odette. Kagahapon miluwat usab og memorandum si Chan nga nagbando sa pagsuspenso sa trabaho sa mga pampubliko nga opisina ug klase sa mga pampublikong tunghaan. Subay sa maong kalambuan, migawas kita og memorandum nga isuspenso ang atong klase sa mga pampubliko nga eskwelahan, trabaho sa pampubliko nga opisina, sugod ugmang adlaw Disyembre 16 hangtod sa Disyembre 17, 2021. Apil nga giawhag usab ni Chan ang mga pribadong tungaan ug kompanya nga mosuspenso usab sa ilang klase og trabaho aron makapangandam ang ilang mga trabahante sa moigo nga bagyo. Ang maong memorandum usab giawhag ang mga pribadong eskwelahan o pribadong kompanya nga modeklarar og suspenso sa klase og trabaho. Sugod karong alas 6:30 usab sa gabi, sarado usab ang operasyon sa Lapu-Lapu City Public Market. Samtang sa adlaw nga Sabado ug Domingo, gipasuspenso sa mayor ang distribusyon sa cash assistance alang sa mga senior citizens ug PWDs. Padayon usab nga giawhag ni Chan ang publiko nga magmatngon og mangandam sa bagyong Odette ug voluntaryo nga muhikling. Hilabi na ako na mahimutang sa peligro ang ilang sitwasyon. Fox Anthony Inso, CCTN News. Dakbayan sa Mandawi may suspenso sab sa trabaho sa City Hall ug mga klase sa tanan na ning level. COVID-19 vaccination ug financial assistance distribution gihunong usab una. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisuspenso sa syudad sa Mandawi ang trabaho sa City Hall o klase sa tanang level mapa-online o face-to-face sugod karong adlaw hangtod ugma gumikan sa bagyong Odette. Kini aron makapangandam usab sila sa posibleng epekto sa maong bagyo. Sa pagkutlo ning maong balita, gipaubos na sa storm signal number 3 ang syudad sa Mandawi. Ang mga opisina nga labot sa disaster response ug operation sam sa CDRRMO, City Social Welfare and Services, City Health Office, Traffic Enforcement ug uban pa ang nagpadayon og report sa trabaho. Alang sa mga empleyado sa pribadong kumpanya, ang pagsuspenso sa trabaho ang gitugyan sa mga management. Hinuon gidasig sila sa pag-prioritize sa kaluwasan sa ilang mga empleyado. Kasamtangan gisuspenso usab ang COVID-19 vaccination sa dakbayan, ingon man distribution sa financial assistance. Sigon ni Buddy Alain Ibanez, pangu sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office, nga kiniaron masiguro usab ang kaluwasan sa mga konstituwente sa dakbayan. Then nakita man nato ang typhoon track, so it was decided with the mayor he was also see the typhoon track alisod sa kayo nga matapatrabahoon ang mga tao nato dire na matawag nato stranded nya dire sa City Hall if ever nga mukusog uwan o mughangin-hangin, then so you'll know dili mo gyud ta ka expect nga kanang 100% true ang forecast wa ta ka ba mo sayo o mudugay since nature has its own course man. So it was with this is na decide si mayor for the benefit and for the welfare of our employees and to be with their family, to be with family, to secure the family, na to suspend na lang ang operation sa city government. Giawhag ang mga residente nga kanunay magmatngon og mobakwit na hilabi na ang anaa sa low-lying areas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan ug mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nagrekorida sa bukirang dapit dinhi sa dakbayan sa Sugbo kini aron ipaalerto ang mga residente nga magbantay sa baha ug landslide tungod sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakasinati nagkusog nga uwan ug hangin ang nakbayan sa Sugbo bisan pa man nga wala pa moagi si bagyong Odette sa Central Visayas nga nagpasabot nga adunay gigikusgon ang maong nga bagyo. Tungod ni mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, naghiusa karon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang kapulisan pagpahagyan og information drive sa mga nagpuyo sa landslide ug flash flood prone area. Nagdalag ang mga megaphone ang mga pulis lakip na ang mga personnel sa CDRRMO aron ipahibaw sa mga tao nga magbantay sa mga dapit
dapit o kung mulihok ang yuta sa ilang lugar tungod sa walay hunong nga ulan, ipahibaw dayon ang mga barangay officials. Giawhag usab nila nga mobakwit sa labing luwas nga lugar ang mga molupyo sa bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo nga aduna na insidente sa pagdahili sa yuta ug kato nga mga kabalayan nga naa sa dapit sa sapa. So far, ang atuang yung activity paron sa mga kapulisan together with the CDRR MO is that information dissemination sa tanang identified nga flood-prone area o ang katong mga landslide-prone area sa kabukiran. Nagpahigayon na og information drive ang ato ang mga kapulisan pagpahimangno sa ato ang mga kaigsunan nga magbinantayon if ever doon na gani hitabo nga pagbaha o pag-landslide, mo inform dayon sila sa ilahang barangay. Kaya naman tayo control nato tay communication sa tanang mga barangay aron na ato sa silang ma-assist and together with the CDRR. Giangko ni Parilya nga tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo gipa-alerto na og kung kinahanglan nga dugangan ang ilang personnel ilang gamiton ang naka-standby nga kapin sa duha ka gatos sa Police Regional Office 7. Doon na pipila ka mga residente ang gipugos na sa pagpabakwit tungod kay peligro ang nahimutangan sa ilang panimay. Karong gabi gimanduan ni Parilya ang mga police station nga ilang bantayan ang mga sapa nga naa nasakop sa ilang jurisdiksyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, unang adlaw sa Misa de Gallo, Malinawon. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10. Bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Pasko na usab, hindi nato kalikayan nga ang matag usa ka nato magsaulog gayon. Kung mahimo, pampamilya lang. Kaya ang pandemic musugutag sa dili, ana agyapon sa atong kalimot. Gikan sa COVID-19, Delta variant, ug karon ang Omicron nga mas grabe kaysa mga naguna. Mag-amping kitang tanan, ang minungidad, ang atong mga apo, ang mga gagmayng kabataan. Sila dali lang matapdan sa maong nga virus. Malipayong pagsaulog sa Pasko o umaabot nga bagong tuig. Merry Christmas!
Balik sa ato mga balita, unang adlaw pagpaygayon sa Misa de Gallo sa dakbayan sa Sugbo gihulagway sa kapulisan nga hapsay ug malinawon. Kini bisan pa man sa hulga sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gihulagway ni Cebu City Police Office Director Colonel Josefino Ligan nga hapsay ug malinaw ng unang adlaw sa pagpahigayon sa Misa de Gallo dinhi sa syudad sa yuga ni Hangkadlawon. Sigon ni Colonel Ligan, ang mga simbahan nituman sa mga lagda labot sa minimum public health safety dungan sa pagbutyag nga nakatabang sa bang convergence nga ilang gibuhat sa wala pa ang pagpahigayon sa Misa de Gallo aron masiguro ang proper implementation sa ilang mga plano. Usa sab sa nakatampo sa malinaw nga pagpahigayon sa Misa de Gallo mao nga daghang lugar ang nagpahigayon og misa, maong nalikayan ang pagpunsisok sa mga tao. One good output sa meeting is kanang pag strategize na to nga spread out ang misa. Munang daghan kayong misa. Dili magpunsisok ang mga tao. So that is why hapsay ang ato ang Misa de Gallo. First Misa de Gallo. Usually ana man ta makakitag medyo gubot ana kay tungod sa kadaghan mang manimba, but as today hapsay ra nindot ra. Sustiner sa kapulisan ang gipatuman nila nga seguridad kini aron sa mapugngan ang mga petty crimes. Kadlaw ng dako ang mga tao wala sa balay, ang mga daotang elemento mo take advantage, manakanaw yung balay, minana. So mao na ato ang main concern as the Misa de Gallo run towards its end. Subay niini si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City miasoy nga kontrolado sa mga church leaders ang kalihukan. Nagpasalamat ang konsehal sa kapulisan, barangay, parish security group, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office sa Archdiocese of Cebu ug sa mga volunteers sa ilang tabang aron malinaw ang pagpahigayon sa Misa de Gallo. It was really very successful, and then people are very compliant, and then makita gid nimo nga ang church they are really in control. They are really in control. In fact, there are churches magani nga they ask for vaccine cards sa katong sa sud, no? And then people are also very cooperative. People also, and then matod pa ni Colonel Ligan, it's one of the most peaceful nato na and orderly na pagpahigayon nato sa Misa de Gallo. Decime Padilla, CCTV News. Samtang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo way natala nga krimen atol sa pagsugod sa Misa de Gallo karong adlaw. Samtang publiko giawhag nga motuman gyud sa health standard aron dili mosaka ang kaso sa COVID-19 sa sunod tuig. Ilabi pa nga adunay bag-ong variant nga mao ang Omicron. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala makatala ang kapulisan sa sunod sa Sugbog bisan usa ka krimen atol sa pagsugod na sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga alas 3 pa lang sa kadlawon gipakatap na ang mga pulis sa kasimbahanan nga mopahigayon sa Misa de Gallo. Matag parokya adunay 5 ka mga personal gikan sa matag police station nga may mopatuman sa social distancing sa mga manimbahay. So far wala kay natala nga mga krimen nga related sa pagpahigayon sa Misa de Gallo or even mga theft or robbery after or before sa dipahigayon nga misa. Nabantayan ni Parilla atol sa iyang pag-roving nga dili nakaayo daghan ang mga tao sa kwahi sa malabang tuig nga nagdasog ang mga Katoliko sa usa ka parokya nga tungod nini natuman gyud ang minimum health standard. Usa lang ka parokya ang ilang naabtan nga wala na masunod ang social distancing. Kini mao ang San Roque Parish Church sa Mambaling. Tungod kay ang rason sa mga manimbahay hinay kaayo ang speaker sa sound system ug dili na nila madungog ang tingog sa pari. Tungod nini niawhag sila sa mga kadagkuan sa mga parokya nga dugangan nila ang ilang speaker sa gawas ug labing maayo nga magmuntar sab sila nga mga projectors aron nga ang mga tawo nga nasa gawas dili na mosuot paingon sa sulod. Hindi na kadungog sa misa sa tingog, so ato ning gisuggest nga ato ang taga simbahan nga ilahang ibutang o magbutang sila og mga projector or mga sound system sa gawas aron ang mga tawo dili na kinahanglang mosuod pagyud bisag diri ra sa gawas pwede ra sila. Giangko ni Parilla nga kadtulag nga mga kompleto na sa bakuna ang gitugutan nga makasulod sa simbahan gawas lang sa Santo Niño Church nga mahimura nga makasulod ang wala pay bakuna. Giawhag ni Parilla ang publiko nga motuman lang gyud sa health standard aron diri mosaka ang kaso sa COVID-19 sa sunod tuig. Ilabi na nga adunay bagong variant sa virus nga mao ang Omicron. Arnold Bustamante, CCTV News. Gisosyo na karon ang mga warehouse sa nasod apil na dinhi sa Sugbo ang gidudahang gigamit aron
hanukan sa gituo ang mga smuggled nga mga agricultural products sama sa maotanon ug lagutmon. Kini human nga nireklamo ang mga vegetable farmers nga naninda diha sa Carbon Market dinhi sa Sugbo ug sa Divisoria sa Kauluhan. Atol sa pagdungog sa Senate Committee of the Whole, gipangutana ni Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan kung si kinsa ang nagkuha o na nag-iya sa maong mga warehouse nga gigamit alang sa cold storage facilities sa mga smuggled nga agricultural products. Tungod niini, iyang gihagit ang mga otoridad nga hingusgan pa ang kampanya batok sa bisan unsang matang sa smuggling. Gipasabot nga ang pagkatap sa agricultural smuggling, apektado ang kita sa mga lokal nga mga mag-uuma dinhi sa nasud. Dili angayang mag-neutral ang katawhan ilabi na kun maglambigit sa mga isyu nga may labot ang lungsod. Kini suma pa ni kanhi Catholic Bishops Conference of the Philippines President ug linggayin Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Subay niini gihulagway ni Villegas nga ang mga tawo nga nisagup sa neutral nga baruganan sa mga isyu sa katilingban, susama ra og niabin sa mga kawatan, bakakon ug sa mga nipatay sa iyang isig ka tawo. Gitataw ni Villegas nga ang moral obligation sa usa ka tawo nga mutabang sa mga tawo nga naapiki. Nidugang sab si Villegas nga waylo na ang pagka-neutral ilabi na sa gubat batok sa pagpamakak ug mga troll farms. Musunod, black timer nga si Rico Osmeña gipusil usa ang naangol. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayri 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Pasko na usab ug di nato kalikayan nga ang matag usa ka nato magsaulog gayon. Kung mahimo pampamilya lang kay ang pandemic musugutag sa dili ana ang gihapon sa atong kalisod. Gikan sa COVID-19, Delta variant ug karon ang Omicron nga mas grabe kaysa mga naguna. Mag-amping kitang tanan ang minungdan ang atong mga apo ug mga gagmayng kabataan. Sila dali lang matapdan sa maong nga virus. Malipayong pagsaulog sa Pasko o umaabot nga bagong tuig. Merry Christmas! I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute.
Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Black timer sa radyo gipusil sa riding in tandem sudni sa papublikong bus. Ang pagpamusil nahitabo diha sa Dan Ordaneta, Barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo kaganihan ning udto. Kapulisan padayon pang nisubay sa anggulo sa pagpamusil ug kinsa gyud ang responsable ini. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gipusil sa riding in tandem ang usa ka inilang radio block timer sa syudad sa Sugbo samtang sakay kini sa public utility bus sa Dan Ordaneta, Barangay San Roque alas 12:50 sa Huwebes sa udto, Disyembre 16. Ang biktima mao si Rico Osmeña, hingkod ang pangidaron nga gituhuan nga naigo sa iyang tangkugo. Adunay sa kababay nga naangin sa pagpusil apan buhira kini human mitapsing ang bala sa iyang wang kilay. Daling gidala sa driver sa People's Jeep ang mga biktima sa Mabolo Police Station ug dayon sa kapribadong tambalanan nga naimutang sa Puente Osmeña. Matod sa driver nga dili magpaila tungod sa kabalaka siyang kinabuhi nga misakay si Osmeña gawas sa buhatan sa Metropolitan Cebu Water District aban pag-abot sa Dan Ordaneta kalit nga adunay namusil sa kilid siyang sakyanan. Wala matod pa siya makabantay sa maong mga suspetsado tungod kay nakatutok siya siyang pagliko sa Dan MJ Cuenco paingon na sa Mabolo nga mo iyang ruta. Si Police Major Edgar Labe, ang hepe sa Waterfront Police Station, mitug-an nga mohimo pa silang investigasyon sa itabo ug ila pa nga kuhaan og pamahayag ang mga nakasaksi ilabi na sa mga pasahero. Misuway unta sa pagsulod ang mga pulis sa tambalanan apan gibalibaran una sila sa management nini tungod kay anaa pa kini sa emergency room. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa pagkakaron mohimo silang background investigation sa biktima kung aduna ba kini gikaaway. Ilang subayon ang pagka-block timer nini sa radyo kung aduna ba kini kalambigitan sa iyang trabaho o personal ba nga atraso. Gipasalig hinuon ni Parilla nga bisan sa nahitabo kang Osmeña nga gipusil samtang nagsakay og pampublikong sakyanan luwas pagyapon ng publiko sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang gipasabot nga planado ang maong krimen nin gipanid-an siya kung asa siya moagi. Iyang gidugang nga ang buhaton karon sa mga pulis ilabi na ang Waterfront Police Station mao ang pagsulbad sa maong pagpamusil. Now we have to check on the background sa victim kung aron doon natin mga information nga makuha because we all know nga murag sa black timer man siya no? Siya sa Osaka station, radio station, so we have to check kung personal ba ni siya or job related ba siya. Gian Navarro, CCTN News. Ang gugma sa Ginoo ug ang tinuod nga kalinaw dili gayud mahatag sa kalibutan. Bisan unsa pa kahapsay sa kahimtang sa imong palibot, dili nimo matagamtam ang hingpit nga kalinaw kun wa ang Ginoo. Diha ka lamang kini makuha nining matang sa pagbati tungod kay siya man ang tinubdan sa hingpit nga kalinaw. Makita kini diha sa bayon niya itong binuhat nga dunay halawom nga relasyon sa Ginoo. Ug kung nangandoy ka man nga makabaton og kalinaw ang kalibutan, sugdi ang kalinaw diha sa imong kaugalingon. Ipailahan si Jesus nga imong Ginoo ug manunubos ngadto sa kalibutan ug ipansiwag ang iyang ngalan sa kadaghanan. Ug isangyaw ang iyang gugma ug kayo sa tanang katawhan aron usab sila makasinati sa kalinaw nga naa sa imong kailanman. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karon nga adlaw. Mao kato naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Taliwa ning nagpadayong bagyo, padayon gihapon atong Christmas countdown tungod kay siyam ka adlaw na lang sa
Ako si Donna Lavares Sandigoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Usa ka pagtuo